at makinig ng iyong salita, O God. Walang matatapon, O God. Hallelujah, na ibibigay ko ngayong hapon, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, O God. Maraming salamat po. Patuloy ka. Mabuti ka, O God. Mabuti ka, O God, sa bawat oras, Lord. Hallelujah. Kung palagi na kami napunta, Panginoon, sa iglesia, o kung hindi, Panginoon, patuloy kang mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. At nais namin, O God, ay ibigay kung ano yung naranapat sa iyo. At yun ay ang pagsamba, O God, na nadalisay, Panginoon. Yan, Panginoon, ay ibigay ang lahat, O God, hallelujah, ng aming makakaya, Panginoon, O God, hallelujah. Yung list na kaya namin gawin, Panginoon. Ibigay ang sarili namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kita sinasamba kita. Inahin sa Diyos na mangyari ang lahat para sa buhay sa iyo. Ngayon, yun yung nagpa-inspire sa akin para patuloy pa rin kasi narapaktan ng tatay namin. Para magpatuloy pa rin kasi God is the restorer of relationships. At yung kasalanan ko, mas higit yung gagawin ng Diyos kapag mas surrender yung kasalanan mo. Mas paiiralan yung plano ng Diyos kasi sa sarili mo, gamit yung Diyos. Kasi God brings for me ng mas malaki pa. So, ayun lang. Tungkol kapag may mga panawagan sa inyo na hindi kayo nagre-respond. Every Sunday mo lang to. Pero hindi ko yun, binaliwala ko yun. Hanggang one day, gumising ako. Sabi ko, ang train, parang may kulang. Hanggang isang linggo pumunta ako dito. Unti-unti kong naibabalik yung buhay ko sa Diyos. Unti-unti kong nalalapit yung buhay ko sa Kanya. Yun pala yung time na alam niyo yung bait ng Diyos eh. Kasi sa panahon na may kulang sa'yo, unti-unti nang pupunuin yun. Dahil if ever na may darating, kakayanin ko. Ilang buwan lang, yun yung biglang bumigay yung katawan sa akin. Sabi ko, grabe Lord, no? Ang bait mo. Kasi nakilala ko yung Diyos bago mangyari lahat ng ito, sabi ko. Kasi kung hindi ko lalapit yung buhay ko sa Diyos, of course, ako, hindi ko malalapit yung buhay ng tatay ko sa Diyos. Kasi ako nga, hindi ko nalalapit yung buhay ko eh. Siguro yung mga panahon, nung bata kami, lagi siyang naglalasing, grabe yung paninigarilyo niya. Yun yung mga kinatakot ko doon. Sabi ko, baka mangyari, baka mamaya ganito rin yung asawa ko, ganito rin yung anak ko. Yung takot. Hanggang pinaramdam sa akin ng Diyos na hindi naman dapat, na hindi ka naman dapat matakot. Hanggang yung pinaramdam na sa akin ng Diyos, lalo talaga, hindi lang sa akin, sa buhay namin mag-asawa. Siguro yun yung talaga yung sa hospital mo. Kasi ang hirap. Ang hirap nang walang-wala kayo. Tapos, yung nagpo-provide, yun yung may sakit. Saan nagkukuha?
But God is good. Amen. Meron at meron talaga siyang gagamitin tao na makakatulong na hindi mo inaasahan na magbibigay ng lahat. At yun yung Diyos. Alam nyo, siguro kung pinuloy yung unang operation kay Jeric noon, siguro umuwi akong mag-isa na may kasamang pagkain. Sabi ko, Lord, ang bata naman. Nagdadasal kaming dalawa noon. Umiiyak siya. Kasi nga, oo, sinasabi nila, gastong at ng gayaw ang pinagbayad. Natawad na. May mga test na hindi okay. Na kahit simple sakit lang. Yung ibang test, hindi okay para sa katawan niya na hindi pwedeng gawin. Siguro yung ginawa ng Diyos na pinamangha ko at pinamangha namin mag-asawa. Yung ngayon, at saka yung noon sa hospital, pinararas niya sa akin. Pinararas niya sa akin kung paano maging malakas. Kung paano magtiwala sa Kanya. Kasi wala kang ibang pagtitiwalaan doon kundi siya. Amen. Naniwala yung asawa ko sa Kanya. Nasa process pa lang kami, nag-uumpisa pa lang kami. Kaya bakit ako bibitawan sa Diyos? Iunti-unti ko nang nasasama yung asawa ko. Kaya, we're still in the process. Kaya doon ako namamahal sa kabutihan ng Diyos. Amen. Sa pagmamahal niya, sa healing niya, sa provide niya, lahat ng yun, pinaramdam niya sa akin. Kaya, thanks God, dahil nasa proseso pa lang kami, at patuloy na kami hinahawakan. Amen. Kinitita ni Papa sa bukid. Mga grade 4 po ako. Simula po ng hanggang grade 12 po ako. Nandun po yung doubt ko po dati na hindi po ako makapag-aral ng grade 7 hanggang grade 12. Kasi po yung hirap ng buhay yung iniisip ko. Nakala ko wala nang magpapaaral sa akin kasi ganun yung magulang ko. Tapos po, parang pinagsisisihan ko nila na naging anak ko nila ako. Pero kahit ganun yung sinabi nila sa akin, parang pinagsisisihan nila na pinanganak ako, na binigay yung responsibilidad nila bilang isang magulang. Nandun pa rin po yung love niya, nakatangkong sa puso ko. Then, bago pasok nandun po yung doubt ko na hindi na po ako, uuwi na po ako sa lawak. Kala ko po kasi wala nang magpapaaral sa akin. Kasi po, that time, nag-chat din po si Papa na uwi na daw talaga ako. Pati si Didang pinapauwi na din. Yun po, sobrang natakot po ako noon na hindi na ako po makapag-aral. Pero po yung sobrang namang po
po ako kay Lord. At simula po nung grade 4 po ako hanggang grade 12. Hindi po po nasuportahan ng magulang ko. But God is always good. Kasi po, nagumamit po siya ng mga tao para tulungan ako. Una po si Manilite. Pangalawa po si Lola SP, si Tita Janet, hanggang kay Tita Nelly, kay Tita Len, kila Pastor po, kila Pastora, kila Kuya Ludwig, Kuya Adrian, Ate Chow. Pinakapinapan ako ng mga magulang ko. But still, nakikita ko na may purpose si Lord doon. Kung bakit yun, yung ganun yung ginawa niya. Alam ko na may purpose siya. Dahil sa akin, akala kong hindi ako makakapag-aral. Gumawa siya ng way, gumamit siya ng tao para makapag-aral ako ng grade 12. Amen. At sa buhay po yun ni Pastor na dahil napakabuti ng Diyos. Hindi man ako tanggap ng mga magulang ko dahil sa pananali ko sa Diyos. But pinarealize po sa akin ni Lord na hindi ko po kailangan na mag-serve na may magulang ako. Hindi ko kailangan na may mga material na bagay na meron ako. But yung pinarealize ni Lord, yung faith, kung gaano kaalab yung faith na sa Diyos. Alam niyo yun, yung time na sinabi po ni Papa ko na tinatakbo muna ako doon ng isang anak. Sobrang sakit po nun sa part ko. Pero pinarealize po ni Lord na saan ka man magpunta, nariyan ako. Ano man yung pangangailangan mo, magpro-provide ako. Ano man yung pangangailangan mong pagmamahal, nandito yung pag-ibig ko sa'yo. Niya na mayroon siyang pananagutan sa Diyos at ang katuparan ng kanyang pangarap ay ganap na nakasalalay lamang sa Diyos. So hanggat hindi tayo nakakaranas ng mga mapapait na bagay, hindi tayo mamumulang. Lalong si Joseph ay matinong, matuwid na tao, pero mas lalong tuwid siya, lalo siyang naging natulong kung harap niya. Kaya tama yung sinabi ng kawitaan na i-correct mo yung pagpang lalo maging makakalit, pero pag i-correct mo ang taong marunong o matuwid ay lalo at yan siya. Kaya nga, uulitin ko, naunawaan niya na mayroon siyang panahon. Hindi niya tinanaw, hindi niya tinignan yung ginawa ng kanyang mga kapatid. Ginawa niya itong inspirasyon. Nag-learn siya sa mabait na karanasan. Nag-learn siya sa mga malulungkot niyang naging pamumuhay. Bakit? Sapagkat alam niya na ang katuparan ng kanyang pangarap ay ganap na nakasalalay lamang kay Jesus. Amen. At ang pangalawa na dapat natin gawin, hindi lamang si Joseph, kaya isinulat yung buhay ni Joseph. As a disciple of God, dapat ganito rin natin. Ano yung makikita natin being a disciple of Jesus Christ? Si Joseph. Pangalawa, nabuhay si Jose na umaasa lamang sa Diyos. At nabuhay siya sa gitna ng matinding paghihirap. Ano yung paghihirap? Paghihirap ng kalooban na iwalay siya ng halos 20 taon sa pamilya. Kaya kung gusto natin magiging matuwid kapatid, be like Joseph.
huwag tayong malilisi ng kahit na sino. Ibinigay yung kapalaran natin, yung tadhana natin, because it is not you to handle the destiny, but it is God. Amen. Si Lord, hindi mo kaman. Huwag tayong magtatanong, why? Dahil ang may karapatan na magtanong niya ay ang Diyos. Sasabihin mo niya, why Satan? Matuwid yung anak ko, sinagtan mo, kaya matatalog ka sa akin. Inspire yourself because you have Jesus Christ. Di ba sabi ng kata? Kapatid, kung may pinagdadaanan ka na iniisip mo gawa ng tao, don't blame the man. Inalaw ni Lord yun, nakabili ng mga tao yun, kasi alam ni Lord na yun yung katapat upang umayos yung pag-uulan. Tinatapatan ka lang. Lahat ng bagay niya, and everything give thanks, sabi ni God. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa'yo, sa ating lahat. Kung dumating ang masamang sitwasyon, kung dumating ang masamang panahon, dahil nararapat na to change us. Because journey works to change us. Hanggang hindi tayo nagpapatuloy at ini-ignore natin yung mga situation na binibigay ni Lord, pinahihintulukan, hindi tayo din makakapag-overcome sa ating. At ang pangatlo, na ang ay nagpapakita ng kamay na malakas. Ng kamay ng Diyos na malakas, I mean. Kasi ang dahilan kung bakit naging epektibo sa buhay ng Diyos. So di ba sabi ko kanina, ang kwento ni Joseph, sabi ko doon muna kanina, ay naglalayon lang ang naipakita sa atin lahat na walang ibang pwedeng magtagumpay without the hands of God. Yung mga pangyayari sa buhay ni Joseph, kamay pa ng Panginoon. Yung pangyayari sa buhay ni Jesus kung siya ay nandito sa lupa, kamay ng Ama yun. Para ipakita, once you suffer, mayroon tayong Diyos na alin, dadalhin ka sa isang totoong paraiso ng kakayapaan, that is heaven. Amen? Tagdaan nyo, maliit na panahon lang ang ilalangin mo dito sa lupa. Kung mamuhay ka ng 70, 80, magpasalamat ka kayo. But one thing na dapat mong isipin, ubusin mo yung time na pinagkalog sa Lord, sapagkat yung time na yan ay mayroong kaugnayan sa Kanya. Amen. Kapag hindi mo inubos yan at ninakaw mo, ninanakawan mo ang langit. Yan ang mga word na dapat natin maulawan na hinibigay ng Espiritu Santo. Sinasari ko sila na Kanya. Amen. Kasi hindi natin alam ang kilos ng Panginoon. Bakit? Si Joseph, isang alipin, isang hamang na kabataan, naging vice governor Na Egypt. Amen. 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 So, naniniwala na kayo, kung yung sisisihin kung may masamang sitwasyon na dumating sa iyo, it was the plan and purpose of God to change you and to change your life, your situation, etc. Amen. 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 At kaunlaran. Meaning, sa mga Kristiyano, minsan maunlad ka, minsan nahihirap ka, pero lagi kang
Tagumpay. Nagtatagumpay. Bakit? God ay nasa iyo. Amen. Joseph, nasa kanya ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Amen? That is a heart-to-heart discipleship. In heart-to-heart ng Diyos si Joseph. Walang pastor na nagsalita sa kanya ng tulad niyo. Siya ang ginagawa ng Panginoon para makapagsalita ang Diyos kay Joseph. Gumamit siya ng kahirapan, kaunlaran, tagumpay. Meaning kasama masasamang sitwasyon, magandang sitwasyon, yun ang nag-disciple kay Joseph. It is a heart-to-heart disciple of Joseph from God. Amen. Salamat sa inyo kapatid, dahil binigyan kayo ng pastor na tamang mag-disipulo sa inyo upang matanaw na ang kaunlaran, katagumpayan at paghihirap ay kasama sa buhay natin. Amen. Amen. Sige, patuloy-tuloy ko sa iyong puso na magpakabuti ang Diyos. Sadyang siya'y mabuti at walang pagbabago. Ano man ang sitwasyon mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Si Jesus ay mabuti. Hindi siya nagbabago. Kailangan hindi siya nagbago ng paganaw ng pagbigay at pagmamahal sa iyo. Ang Diyos ay kumikilos sa ating pinagitnaan ng kapatid. Napapakinggan niya yung itinunod mo. Naririnig niya yung sinig mo. Kaya pagkahihin mo, matalangin at matalangin at sabihin sa kanya na siya napakabigyo. Hindi niya sinababayaran. Hindi niya tayo pinababayaran. Kaya nananatiling tapat. Kaya nananatiling mabuti. Isang ng kaaway ng Pilipinas. Yes. Sapagkat isinangako mo na walang makakaagaw ni Juan sa iyong kamay. Amen. Panginoon, Jesus. dalangin ko, pangalawang pinakagusto ko, Panginoon, lahat ng may sakit. Amen. Ay, Amen. Amen. lahat kami dahil ikaw ay mabuting Diyos. Maging sa mga nakarinig ng salitang ito, nananampalataya, kumakaling na siya. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, kasilahin ka, sampahin ka, Amen. at patuloy na sasampahin at sasampahin. Amen. Sa Espiritu at Pagkakas. Ikaw ang Diyos, Yes, Lord. mula ngayon, at magpakailanman. Amen. Dahil hindi ikaw ay nagbabago, hindi ka nagbabago, kami rin, Panginoon. Tulungan mo na hindi rin nagbabago ang aming pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Maging sa pananampalataya ay bigay mo pag-asa sa amin, Panginoon, at aming Panginoon. In